Hello sa inyong lahat. Ako si Dr. Mayumi Santos at ngayon pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang ligtas na pagligo para sa mga nakatatanda. Alam ninyo ba na sa Pilipinas, mahigit 100,000 Pilipino na may edad 50 pataas ang nadidisgrasya sa sarili nilang banyo bawat taon? Hindi ito kadalasang dahil sa madulas na sahig o biglaang atake sa puso, kundi dahil sa isang simpleng kilos na hindi natin inaasahan na pwedeng magdulot ng seryosong problema, ang pagligo. Ako si Dr. Mayumi Santos. Sa mga taong ito ng aking practice, napakarami kong nakitang matatanda na sana'y masaya ng tinatamasa ang kanilang pagtanda, ngunit dahil sa maling paraan ng pagligo, sila ay napunta sa kama, may tubo, at hindi na muling nakatayo. Ayon sa datos ng World Health Organization, noong 2023, kapag lumampas ang edad sa 50, ang elasticity ng mga ugat ng tao ay bumababa ng higit 40% at ang kakayahan ng puso na mag-regulate ay humihina ng 30%. Ibig sabihin, ang nakasanayan ninyong paraan ng pagligo noong bata pa kayo ay maaaring maging isang orasan bombang nakatago sa banyo ngayon. Noong nakaraang taglamig, si Mang Tonyo, 70 taong gulang, ay dati pang malakas. Isang umaga gaya ng nakasanayan, naligo siya. Binuksan niya ang mainit na tubig at agad itong ibinuhos sa kanyang ulo. Pagkaraan ng 5 segundo, bumagsak siya sa sahig. Dinala siya sa ospital, na-stroke siya. Hanggang ngayon, bahagya pa ring paralisado ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Sinabi sa akin ni Mang Tonyo, Dr. Santos, kung alam ko lang na ganito pala karami ang dapat isaalang-alang sa pagligo, sana naiwasan ko ito. Ngayon, sa loob ng 20 minuto, tatalakayin ko ng buo ang pagligo at ang 4 na huwag na maaaring magligtas ng inyong buhay. Kung nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan at sa inyong pamilya, mangyaring mag-subscribe muna sa aking channel at i-activate ang notification bell. Kung nakatulong sa inyo ang nilalamang ito, mag-type ng 1 sa comment section. Ano nga ba ang 4 na huwag na ito? Ang una ay nakatago sa pinakapaborito ninyong sandali araw-araw. Unang bahagi, ang bitag ng temperatura ng tubig. Pag-usapan muna natin ang una. Maaaring hindi ito magustuhan ng marami sa inyo dahil hahamunin ko ang pinakamasarap na pakiramdam sa buhay, ang mainit na tubig na dumadaloy sa katawan. May isang napakapansing datos na inilabas ng World Health Organization noong nakaraang taon. Natuklasan nila na sa mga taong edad 50 pataas, kapag ang temperatura ng tubig ay lumampas sa 42 degrees Celsius, ang tibok ng puso ay bumibilis ng 15% hanggang 20% sa loob lamang ng 30 segundo. Ano ang ibig sabihin nito? Para itong lumang sasakyan na pinatakbo ng maraming dekada, tapos bigla mong inararo ang accelerator, pwedeng tumirik ang makina anumang oras. Alam kong sa puntong ito may magsasabi, Dr. Santos, hindi mo naiintindihan. Kapag malamig ang panahon, gusto ko ang init na iyon. Parang bumubukas ang lahat ng pores ko at doon ako komportable. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon, pero hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa katawan mo sa sandaling tumama ang sobrang init na tubig. Kapag lumampas sa 42 degrees Celsius ang temperatura ng tubig, agad na lumalaki ang mga ugat sa balat para itong kalsadang isang lane lang na biglang naging 8 lane. Saan kukunin ang dugo? Mula sa puso at mula sa utak na nagmamadaling pumunta sa ibabaw ng balat. Ano ang resulta? Una, biglang kukulangin ng dugo ang puso at utak. Dahil ang dugo ay nagmamadaling pumunta sa balat para magpalamig, mas kaunti ang napupunta sa puso. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nakakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga kapag naliligo sa sobrang init na tubig. Pangalawa, napipilitan ng puso na magtrabaho ng mas mabigat upang maipadala ang dugo sa buong katawan. Binanggit sa Philippine Cardiovascular Disease Report na ang biglaang pagtaas ng load na ito ay parang paglalakad sa alambre para sa mga taong may dati ng sakit sa puso. Pangatlo, ang balat.
Pagkatapos ng edad 50, ang sebaceous glands ay unti-unting lumiit at mas kaunti na ang natural na langis. Ang layer na ito ay parang protective film na nagtatakip ng moisture at pumipigil sa bakterya. Ang mainit na tubig ay agad na inaalis ang proteksyong iyon. Pagkatapos maligo, Nakakaramdam ka ba ng sobrang panunuyo at pangangati ng balat, lalo na sa iyong mga binti? Kapag kinamot mo, may parang maputing balakubak na lumalabas. Hindi ito dahil marumi ka, kadalasan dahil ito sa sobrang paglinis. Noong nakaraang taglamig, lumapit sa akin si Aling Nena, 62 taong gulang. Isa siyang retiradong guro at maalaga talaga sa kalusugan. Pero may nakasanayan siyang gawain. Araw-araw siyang naliligo gamit ang tubig na umaabot sa 52 degrees Celsius at umaabot ng kalahating oras ang paliligo niya. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan siya ng pagligo, bigla siyang nakaramdam na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib at nahirapan siyang huminga. Inisip niya na baka dahil lang sa init kaya ipinagpatuloy pa rin niya. Ngunit makalipas ang 5 minuto, nawalan siya ng malay sa banyo. Dinala siya sa ospital, inatake siya sa puso. Hanggang ngayon, palagi na niyang dala ang kanyang nitroglycerin. Sa tuwing nagkikita kami, lagi niyang sinasabi, "Kung nakinig lang sana ako sa iyo at binaba ko ang temperatura ng tubig." Kaya, ano ba ang tamang temperatura? Pagkatapos ng maraming taon ng klinikal na obserbasyon, bibigyan ko kayo ng isang malinaw na pamantayan, 37 hanggang 40 degrees Celsius. Ang temperaturang ito ay bahagyang mas mataas lamang kaysa temperatura ng katawan. Kapag dumadaloy ang tubig sa balat, dapat itong mainit-init at komportable, hindi iyong tipong parang napapasok ka. Paano ito susukatin? Maaari kang bumili ng water-resistant thermometer at ilagay sa shower head. Ilang piso lang naman iyon. Kung ayaw mong bumili, gamitin ang loob ng iyong pulso o siko sa pagsubok. Huwag ang palad dahil mas makapal ang balat doon at hindi sensitibo sa init. Kapag ang loob ng pulso ay nakaramdam ng banayad na init pero hindi mainit, sakto iyon. Sa taglamig, tandaan ding buksan ng maaga ang exhaust fan o heater ng banyo para uminit muna ang paligid. Sa ganitong paraan, hindi ka mabibigla sa lamig habang naghuhubad. Ang biglang lamig ay nagpapaliit ng mga ugat. Ano ang temperatura ng tubig na ginagamit mo ngayon? Kung higit sa 40 degrees Celsius, mag-type ng 1 sa comment section at sabay-sabay natin itong baguhin. Kung nasa 37 hanggang 40 degrees Celsius ka na, mag-type ng 2 para maging inspirasyon sa iba. Matapos ang temperatura, pag-usapan naman natin ang oras ng pagligo. Maraming tao ang naniniwalang mas matagal ang pagbabad, mas mabuti sa katawan. Totoo ba? Noong nagsimula ang taglamig noong nakaraang taon, si Aling Rosa, 62 taong gulang, ay nagbabad sa banyo ng mahigit 40 minuto. Gusto lang niyang mag-relax at tanggalin ang pagod sa buong araw. Ngunit paglabas niya, bigla siyang nahimatay sa may pintuan at nabagok ang ulo sa tile. Kinailangan siyang tahiin ng 8 beses. Maaaring isipin ninyo, kaunting tagal lang naman iyon sa paliligo. Pero mga kaibigan, maliit man ang banyo, isa itong saradong espasyo. Habang patuloy na sumisingaw ang mainit na tubig, unti-unting nababawasan ang oxygen sa hangin. Ayon sa datos ng Philippine Environmental Science Research Institute, sa mga banyong mahina ang bentilasyon, maaaring bumaba ang oxygen ng 10% hanggang 15%. Ano ang ibig sabihin nito? Para kang nasa loob ng isang saradong steamer. Habang tumatagal ka roon, mas humihirap ang paghinga. Tandaan ninyo, ang utak ang organ na pinakanangangailangan ng oxygen. 2% lamang ito ng timbang ng katawan, pero kumukonsumo ng 20% ng oxygen. Kapag kulang ang oxygen, nagbibigay agad ng babala ang katawan. Pagkahilo, panlalabo ng paningin, mabilis na tibok ng puso. Kapag hindi ka pa rin lumabas at ipinagpatuloy mo ang pagbabad, ang kasunod ay pagkahimatay. At habang tumatagal ka sa loob, lalong nahihirapan ang puso. Bakit?
Dahil sa mataas na temperatura, napipilitan itong pabilisin ng tibok para maipadala ang dugo sa buong katawan. Para itong isang water pump na tuloy-tuloy na umaandar sa loob ng 20 hanggang 30 minuto, hindi ba mapapagod? Ipinapakita ng datos mula sa Philippine Centers for Disease Control and Prevention na mahigit kalahati ng mga aksidente sa banyo sa mga taong may edad 60 pataas ay nangyayari matapos ang 20 minuto ng pagligo. Ang pangunahing dahilan, kakulangan sa oxygen at sobrang pasanin sa puso. Gaano ba katagal ang pinakamainam na oras ng pagligo? Kung shower ang gamit mo, sapat na ang 10 hanggang 15 minuto. Malilinis na ang katawan at maiinitan ka na, pero hindi pa masyadong napapagod ang puso. Kung sa batya naman, hanggang 20 minuto lamang ang maximum. Paano mo kukontrolin ang oras? Maaari kang maglagay ng water-resistant na orasan sa banyo o mag-set ng timer sa telepono bago ka pumasok. Kapag tumunog ang alarm, lumabas ka, kahit komportable pa ang pakiramdam mo. Iyan ang tinatawag na paghinto habang maayos pa ang pakiramdam. May isa pang napakahalagang punto. Kung habang naliligo ka, kahit hindi pa umaabot ng 5 minuto, ay nakaramdam ka ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, biglang pagbilis ng tibok ng puso o pagkahilo, agad kang huminto. Una, patayin ang tubig. Pangalawa, huwag magmadaling lumabas dahil maaaring hindi ka makatayo ng maayos. Humanap ng maliit na bangko at umupo muna para makabalik ang daloy ng dugo sa puso. Iminumungkahi ko na ang bawat pamilyang may nakatatanda ay magkaroon ng anti-slip na bangko sa banyo sa mga kritikal na sandali na kapagliligtas ito ng buhay. Pangatlo, buksan ang pinto o exhaust fan para makapasok ang sariwang hangin. Umupo at magpahinga ng ilang minuto. Kapag nawala na ang hindi magandang pakiramdam, saka dahan-dahang magbihis at lumabas. Mayroon akong pasyente si Mang Nestor, 70 taong gulang. Dati, tuwing naliligo siya ay nagbababad siya ng mahigit 30 minuto at madalas makaramdam ng hilo. Nang sundin niya ang payo ko at ginawa itong 12 minuto lamang at naglagay pa ng alarm clock sa banyo, 3 buwan ang lumipas ay hindi na siya nahilo. Sinabi niya sa akin, ang pag-ayos pala ng buhay ganito lang kasimple, makinig sa payo ng doktor. Kita mo, hindi mahirap magbago. Ang mahirap ay ang magsimula. Gaano ka katagal maligo kadalasan? Kung higit sa 20 minuto, mag-type ng 1 sa comment section. Kung nakokontrol mo na ito sa loob ng 15 minuto, mag-type ng 2 at ibahagi sa iba kung paano mo ito ginagawa. Matapos pag-usapan ng oras, pag-usapan naman natin ang isang bagay na maaaring bumaligtad sa nakasanayan mong gawain sa loob ng maraming dekada. Tanungin ko kayo, kapag pumasok kayo sa banyo at naghubad, ano ang una ninyong ginagawa? Sa mga pasyenteng nakita ko, 8 sa 10 ang agad kumukuha ng shower head at ibinubuhos sa ulo. Ganito sila naligo mula pagkabata at wala namang nangyari noon, kaya ano ang problema? Mga kaibigan, narito ang katotohanan. Para sa atin na may edad 60 pataas, ang pagbuhos agad ng tubig sa ulo pagpasok sa banyo ang isa sa pinakamapanganib na kilos. Bakit? Dahil ang ulo ang may pinakamaraming ugat sa katawan at ito rin ang pinakasensitibo sa pagbabago ng temperatura. Isipin ninyo, taglamig, kakahubad mo lang, malamig pa ang katawan at ang mga ugat sa balat ay lumiit para mapanatili ang init. Pagkatapos bigla mong bubuksan ang mainit na tubig at ibubuhos sa ulo. Biglang lalawak ang mga ugat. Parang makitid na kalsadang naging 8 lane sa isang iglap. Saan manggagaling ang dugo? Mula sa puso at sa iba pang bahagi ng katawan na magmamadaling umakyat sa ulo. Nagdudulot ito ng 2 malaking panganib. Una, ang tinatawag na reverse blood phenomenon. Nagmamadali ang dugo papunta sa anit, kaya nababawasan ang supply sa puso. Kung mayroon ka ng sakit sa puso, maaaring magkulang ang dugo rito at ang resulta ay atake sa puso o myocardial infarction. Pangalawa, mas nakakatakot. Ang biglaan at malakas na daloy ng dugo ay naglalagay ng matinding presyon sa marurupok na ugat ng utak ng matatanda. Bukod pa rito, habang naliligo,
Nagbabago-bago ang temperatura ng tubig, minsan iinit, minsan lalamig. Ang biglang init at lamig na direktang tumatama sa ulo ay madaling magdulot ng cerebral vascular spasm. Sa mga may plaque na sa ugat ng utak, maaari itong magpatanggal ng bara at magresulta sa stroke o magpabiyak ng ugat na hahantong sa cerebral hemorrhage. Naalala mo si Mang Tonyo sa simula? Ganyan ang nakasanayan niya sa loob ng maraming dekada. Tuwing umaga, unang binubuhusan ng ulo, noong araw na iyon, ilang segundo lang matapos dumaloy ang mainit na tubig sa ulo niya, nahilo siya at bumagsak. Dinala siya sa ospital, na-stroke siya. Sinabi ng asawa niya sa akin, kung alam lang namin na kailangan lang maghintay ng ilang segundo at unahin ang kamay at paa, isang nakasanayang gawain sa loob ng buong buhay, nagdulot ng problema sa loob lamang ng 5 segundo. Kaya, ano ang tamang pagkakasunod-sunod? Ituturo ko sa inyo ang isang 3-step shower method. Unang hakbang, hugasan muna ang mukha. Bakit? Pagpasok mo sa banyo, lalo na kapag may singaw ang init, bumubukas ang mga pores. Kung hindi pa natatanggal ang alikabok at dumi na naipon sa buong araw sa mukha, papasok ito sa mga pores. Kaya habang kakabukas pa lang ng mga pores, unahin mo na ang paghuhugas ng mukha. Nakakatulong din ito para masanay ang balat ng mukha sa temperatura ng tubig. Pangalawang hakbang, hugasan ng mga braso, binti at katawan. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Huwag na huwag agad bubuhusan ng bahagi ng puso o ang ulo. Saan dapat magsimula? Sa pinakamalayo sa puso, ang mga paa. Unahin mong buhusan ang mga paa, pagkatapos ang mga binti, saka ang mga hita, sunod ang mga kamay at braso, at panghuli ang dibdib at likod. Para itong pagbibigay babala sa katawan, isang signal na nagsasabing magsisimula na ang pagligo at tataas ang temperatura, kaya maghanda na ang mga ugat. Hayaan mong dahan-dahang lumuwag ang mga ugat sa braso at binti at unti-unting bumilis ang sirkulasyon ng dugo, parang pagpapaandar muna ng makina bago bumiyahe. Ang prosesong ito ay tumatagal ng mga 3 hanggang 5 minuto. Kapag mainit na ang buong katawan, nakasanayan na ng balat ang temperatura at pantay na ang pagluwag ng mga ugat, saka mo basain ang ulo at simulan ang paghuhugas ng buhok. Sa oras na ito, pinakamaliit na ang diferensya ng temperatura ng anit at katawan at minimal ang stress sa cardiovascular at cerebrovascular system. Bukod pa rito, nabasa na ng singaw ang buhok, kaya mas madaling linisin at mas makakatipid ka pa sa shampoo. Kita mo? Pareho lang ang pagligo, nag-iba lang ang pagkakasunod-sunod. Ang maling ay ulo, katawan, kamay, paa, mataas ang panganib. Ang tama ay mukha, kamay, paa, katawan, ulo, mas ligtas. Ang maliit na pagbabagong ito ay nagpoprotekta sa puso at utak. Ikaw ba ay kabilang sa 80% na inuuna ang ulo o sa 20% na inuuna ang mukha? Sabihin mo sa comment section. Simula ngayon, kung babaguhin mo ang pagkakasunod-sunod, mag-type ng 1. Panghuli, pag-usapan natin ang isang paniniwalang matagal nang nakasanayan. Kapag walang kuskos, parang hindi malinis. Marami ang gumagamit ng magaspang na loofa at kinukuskus ng madiin hanggang may lumabas na parang libag bago sila makontento. Pero alam mo ba, ang kinukuskus mo ay hindi dumi. Iyon ang stratum corneum ng balat mo, ang natural na protective film ng katawan, parang panlabas na pader ng bahay na sumasalo sa hangin at ulan at nagpapanatili ng temperatura sa loob. May 3 tungkulin ang stratum corneum. Una, pinipigilan nitong mawala ang moisture para hindi matuyo ang balat. Pangalawa, hinaharangan nito ang bakterya at virus na makapasok sa katawan. Pangatlo, pinoprotektahan nito ang malalambot na cells sa ilalim laban sa friction. Paglampas ng edad 50, bumabagal ang metabolismo, numinipis ang stratum corneum at humihina ang kakayahan nitong mag-regenerate, parang lumang pader na marupok na. Kapag paulit-ulit mo itong kinuskos at tinanggal ang proteksyon, ano ang mangyayari? Una, halos mawawala ang kakayahan ng balat na magpanatili ng tubig. Pagkatapos maligo,
magiging tuyo at makati ang buong katawan. Kapag lalo mong kinuskos, lalo lang mangangati, isang masamang siklo hanggang sa magkaroon ng sugat at mapasukan ng bakterya na hahantong sa impeksyon. Pangalawa, ang malalaking galaw ng pagkuskos, lalo na sa likod, ay maaaring makawala sa balanse. Kapag nadulas ang paa, babagsak ka. Para sa matatandang may osteoporosis, ang isang pagkahulog ay maaaring mga hulugan ng bali. Sulit ba iyon para lang makuskos ang pakiramdam ng kalinisan? Kaya ano ang tamang paraan ng pagligo? Tandaan ang simpleng prinsipyo, tratuhin ang katawan ng may pag-aalaga. Ang pagligo ay para sa paglilinis, hindi para sa pagbabalat ng balat. Itabi na ang magaspang na loofa at gumamit ng malambot na cotton towel o natural sponge. Gumamit ng shower gel para bumula at marahang linisin, sapat na ang palad. Para sa mga bahaging hindi abot tulad ng likod, maaari kang gumamit ng long-handled, soft-bristled bath brush at dahan-dahang ipahid o humingi ng tulong sa asawa. Huwag pilitin, may isa pang punto lalo na sa tag-init. Maaari kang maligo isang beses sa isang araw, pero hindi kailangang gumamit ng shower gel sa bawat pagkakataon, lalo na sa taglamig. Sapat na ang maligo ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Para naman sa mga nakatatanda, maaari ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pagkatapos maligo, ugaliing agad maglagay ng moisturizing lotion para malock ang moisture sa balat. May pasyente ako, si Aling Lucy, 65 taong gulang. Dati, tuwing naliligo siya, talagang kinukuskus niya ang katawan hanggang mamula. Pagsapit ng taglamig, halos hindi niya matiis ang pangangati ng buong katawan. Nang magdesisyon siyang baguhin ang nakasanayan, gumamit ng malambot na tuwalya at maglagay ng moisturizer pagkatapos maligo, napansin niya ang malaking pagbabago. Pagkalipas lamang ng 2 linggo, nawala ang pangangati at naging mas malambot ang kanyang balat. Sabi pa niya sa akin, mas komportable pala kapag hindi sobra ang pagkuskos. Sa 4 na payong nabanggit ko, alin ang sa tingin mo ang pinakamahirap baguhin? Una, ang temperatura ng tubig. Pangalawa, ang oras ng pagligo. Pangatlo, ang tamang pagkakasunod-sunod. Pang-apat, ang paraan o lakas ng pagkilos. Sabihin mo sa comment section. Pagkatapos pag-usapan ang 4 na huwag na ito, may 3 pa akong gustong ipaalala sa inyo. Una, i-upgrade ang kaligtasan ng banyo. Ang non-slip mat ay dapat nakalatag sa buong shower area at may matibay na suction caps. Ang safety grab bars ay dapat nakakabit ng maayos sa dingding para may mahahawakan ka kapag napagod o nahilo. Sa mga kritikal na sandali, ang mga simpleng ito ay maaaring makapagligtas ng buhay. Sa taglamig, siguraduhing buksan ng maaga ang exhaust fan o heater para uminit muna ang banyo at maiwasan ang biglaang lamig kapag naghuhubad ka. At huwag kalimutan ang maliit na bangko. Napakahalaga nito. Pangalawa, piliin ang tamang oras ng pagligo. Huwag maligo nang walang laman ang tiyan dahil madaling magka-hypoglycemia. Huwag din maligo na busog dahil ang dugo ay nasa tiyan para sa digestion. At kapag naligo ka, mag-aagawan ng supply ang tiyan at ang balat. Maaaring magdulot ito ng indigestion. Maghintay ng hindi bababa sa 1 oras matapos kumain bago maligo. At huwag na huwag maliligo pagkatapos uminom ng alak. Ang alcohol ay nagpapaluwag ng mga ugat at ganun din ang mainit na tubig. Kapag pinagsama, maaaring biglang bumaba ang presyon ng dugo. Pangatlo, makinig sa senyales ng katawan. Pagkahilo, palpitations, hirap sa paghinga, panlalabo ng paningin, kahit kaunting kakaiba lang ang maramdaman mo, huminto ka agad. Ang kaligtasan ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagtatapos ng paliligo. Ngayon balikan natin ang 4 na huwag. Huwag masyadong mataas ang temperatura ng tubig, 37 hanggang 40 degrees Celsius lamang. Huwag masyadong mahaba ang oras, 10 hanggang 15 minuto. Huwag magkamali sa pagkakasunod-sunod, mukha muna, pagkatapos braso at binti sa kakatawan, at huli ang ulo. Huwag masyadong malakas ang pagkuskos, maging banayad at maingat.
Mukhang simple ang apat na ito, pero malaki ang maitutulong nila sa pagbabawas ng panganib. Mga kaibigan, pag-isipan natin ito. Sa edad nating 50, 60, 70 o kahit 80 na, ano pa ba ang tunay nating hinahanap? Noong bata pa tayo, nagsikap tayo para sa bahay, sasakyan at pamilya. Dinaanan natin ang hirap at ginhawa ng buhay. Ngayon, sa puntong ito, ang karangalan at kayamanan ay panandalian na lang. Ang gusto na lang natin ay apat na bagay: ligtas, payapa, malusog, at matatag. Ang kinatatakutan natin ay hindi kakulangan sa pera o hindi masarap na pagkain, kundi ang magkasakit, ang mahiga sa kama at hindi makagalaw, ang maging pabigat sa mga anak. Ang pinakasimple nating hangarin ay maalagaan ang sarili, mabuhay ng may kalidad at dignidad. Kaya simula ngayon, matapos mong patayin ang video na ito at sa susunod mong pagpasok sa banyo, subukan mong baguhin ang ilang nakasanayan. Alam kong hindi madali. Kung ilang dekada ka nang sanay sa mainit na tubig, maaaring kulang sa pakiramdam ang 38 degrees Celsius. Kung sanay ka sa mahabang pagbabad, baka bitin ang 15 minuto. At kung nakasanayan mong unahin ang ulo, maaaring kakaiba sa simula ang pag-una sa mukha. Pero magtiyaga ka. Kapag nalampasan mo ang maliliit na pagbabagong ito, alam mo ba ang mangyayari? Magpapasalamat sa iyo ang iyong mga ugat dahil hindi mo sila pinahirapan sa sobrang init. Magpapasalamat ang puso mo dahil hindi mo ito pinilit na magtrabaho ng labis. Magpapasalamat ang balat mo dahil iningatan mo ang natural nitong proteksyon. At maging ang mga anak mo ay magpapasalamat dahil inalagaan mo ang sarili mo at nabigyan mo sila ng kapayapaan ng isip. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito, kahit kaunti, pakilike naman. Isipin mo ito bilang pangako mo sa sarili mong kalusugan. I-share mo rin sa pamilya at mga kaibigan. Maaaring makapagligtas ito ng buhay. Tandaan, walang maliit na bagay pagdating sa kalusugan. Kahit ang simpleng pagligo ay may mga dapat isaalang-alang, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang pagligo, bagamat pang-araw-araw na gawain, ay may nakatagong panganib kung hindi tama ang paraan. Sa pamamagitan ng pag-iingat sa temperatura ng tubig, tagal ng pagligo, tamang pagkakasunod-sunod at banayad na paraan ng paglilinis, malaki ang mababawas na panganib ng aksidente sa banyo. Mahalaga ring pagbutihin ang kaligtasan ng banyo at makinig sa mga senyales ng katawan. Maaaring mahirap sa simula ang pagbabago ng nakasanayan, pero ang kapalit nito ay mas malusog at mas ligtas na buhay para sa atin at kapayapaan ng isip para sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Umaasa akong nakapagbigay ako ng impormasyong makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa aking channel. Ingat po tayong lahat.